Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Sa isang probinsya sa Kabisayaan ay doon na lumaki si Vina. Ayon pa sa kanya, masaya ang pamumuhay nila doon. Pero simple lamang at may kahirapan dahil nasa bukid sila. Niwala silang kuryente ng mga panahon na iyon na ang tangi lang nilang libangan ay ang pakikinig sa radyo na noon ang uso pa ay yung transistor na binibitbit nila kahit saan sila magpunta, na talagang pinag-iipunan nila ang pambili ng baterya. Sa pakikinig lamang ng mga drama sa radyo ay masaya na sila. 3 silang magkakapatid, siya ang pangalawa. Ang panganay ay ang Kuya Freddy niya at ang bunso naman ay babae din na si Maya. Kapag wala silang pasok ay tumutulong sila sa mga gawain sa bukid. Ang kuya naman niya noong mga panahon na iyon ay huminto na ito sa pag-aaral. Nasa ika-6 na baitang siya noon. Ang bunso naman nila ay nasa ika-3. Ang kanilang kuya naman ay 15 anyos na. Masipag ang kanilang kuya at talaga namang naaasahan ng kanilang mga magulang sa halos lahat ng kanilang gawain. Sila naman, sa mura nilang edad ay marunong na rin sila sa mga gawaing bahay. Noon pa man ay may naririnig na sila tungkol sa mga aswang, na noong bata pa nga daw si Vina ay iyan ang ginagamit na panakot sa kanila ng kanyang kuya upang hindi sila lumayo ng bahay. Ngunit hindi daw niya akalain na kanilang mararanasan iyon. Una niyang naramdaman ang presensya ng mga ito nang minsang nangangahoy sila ng bunso niyang kapatid. Hapon na kasi nang malaman nila na wala na pala silang igagatong pagkagaling nila sa paaralan. Buti na lamang at hindi sila sa malayo nangahoy, kaya nakatakbo agad sila pauwi. Hindi naman daw nila ito nakita, pero ayon kay Bina ay biglang may dumaan na isang malakas na hangin sa ibabaw ng kanilang ulo. Dahilan para mapayuko sila, sabay na palingon. At ang nakita na lang nila ay ang puno na umuuga na malapit roon. Kaya mabilis na silang tumakbo, na iilang pirasong kahoy na lamang ang kanilang nadala sa pagmamadali pabalik ng kanilang bahay. Makalipas ang pangyayaring iyon sa kanila ng bunso niyang kapatid, ay naanyayahan naman sila sa isang handaan. Anak iyon ng pinsan ng kanilang ina na nagdiwang ng kanyang ika-7 kaarawan. Kaya pinaghandaan talaga iyon. May kalayuan nga lamang ang bahay na kanilang pinuntahan. Nang dumating sila ay nagkakainan na ang ilang mga taong naroon ng tanghalian. Naging masaya naman ang okasyong iyon na halos gabihin na nga sila sa daan dahil sa di nila namalaya ng oras. Dahil sa busog naman sila, pagdating nila ng kanilang bahay ay nagpahinga na lamang silang sandali at pagdakay natulog na. Nagising na lamang sila ng mga hating gabi na nang marinig nila na nagkakagulo sa kwarto ng kanilang mga magulang, na ang unang akala pa nga nila ay nag-aaway ang mga ito. Nang pumasok sila sa silid ay doon nila nalaman na namimilipit na pala sa sakit ng tiyan ang kanilang ama. Kaya nagpainit sila ng tubig sa pag-aakalang dala lamang iyon ng kanyang kalasingan, pagkat naparami ang nainom nito sa handaan. Ngunit madaling araw na ay lalong lumalala ang lagay nito, na sinasabayan na iyon ng kanyang pagsusuka. Kaya napilitan na ang kanilang kuya na puntahan ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar, kahit madilim-dilim pa. Paglabas ng kanilang kuya, ilang sandali lang ay narinig na lamang nila itong tumatakbo ng pabalik at sumisigaw.
pagkat may umihip daw sa kanyang ilaw, na ang gamit niya nung oras na iyon ay yung tinatawag na muron, na kung saan yung bote ng gin ay nilagyan ng gaas at pabilo, na hindi naman iyon basta-bastang mamamatay kung hindi malakas ang pagkakahihip dito. At may naramdaman daw siyang pagkaluskos matapos mamatay ang kanyang ilaw, at may mabalahibo na dumampi sa kanyang binti. Kaya agad siyang napatakbong pabalik. Sinabihan na lamang ng kanyang ina ang asawa na magtiis-tiis pa at hintayin na lamang na mag-umaga, na tila hindi naman na nito iniintindi ang kanyang sinasabi dahil sa patuloy nitong pagsusuka at pamimilipit sa sakit. Nang maliwanag na, ay agad nang sinundo ni Freddy ang manggagamot, at makaraan ang mahigit isang oras ay kasama na niya ito. Ang akala nila ay nalason ang kanilang ama sa handaan, pagkat uso din sa kanila ang tinatawag na kilkig. Ngunit matapos masuri ito ng matanda, ay sinabi niyang inaswang ito. At sinabi pa nitong sinundan pa ang kanilang ama sa bahay noong nagdaang gabi. Kaya napabulala si Freddy at sinabing hanggang kaninang madaling araw ay naroon ang aswang sa labas ng kanilang bahay. At marahil ay iyon din daw ang umihip sa dala niyang ilaw nung susunduin niya ang matanda, na naramdaman pa niya ang balahibo nito at pagkaluskos. Nang malaman ang totoong kalagayan ng kanilang ama, ay ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang ginagawang paggamot dito. Inorasyonan niya ito at sinuob. Matapos iyon, ay may isinulat ito sa kapirasong puting papel at inilagay iyon sa basong may lamang tubig. Dinasalan niya iyon at agad na ipinainom sa kanilang ama. At ilang sandali lang ay may iniluwa ito na isang maitim na bagay. Matapos ang gamutan ay hinang-hina ito. Bago nagpaalam ang matanda ay binilinan sila nito na ipunin ang mga tuyong dahon sa labas ng kanilang bahay, na pag-apating tumpok daw iyon at sa bawat sulok ng kanilang bakuran ay sunugin iyon. Dagdag pa nito ay lagyan na rin nila ng bawang o di kaya ay asin ang mga pasamano ng kanilang dingding. Kinagabihan ay hindi naman nila narinig o naramdaman ang aswang, kaya ang buong akala nila ay tapos na ang mga nakakakilabot na kaganapang iyon sa kanilang mag-anak. Ngunit mas malala pa pala ang masasaksihan nila Bina. Makalipas ang ilang araw ay balik na sa pagtatrabaho sa bukid ang kanilang ama, kasama ang kanilang ina at kuya. Sila naman ay pumasok ni Maya noong araw na iyon. Kinahaponan pag-uwi nila mula sa paaralan, tulad ng inaasahan nila, ay wala pa ang kanilang mga magulang, pagkat kadalasan talaga ay sila ang nauuna sa mga ito. Kaya gaya ng nakagawian nila ay sa kusina sila daraan, pagkat nakasarado ang harapang pintuan ng kanilang bahay, at doon sila mayroong susi. Nang malapit na sila sa pintuan ng kanilang kusina, ay agad napansin ni Bina ang butas na nasa itaas na bahagi ng kanilang bahay. Nagad siyang nagtaka kung ano ang may gawa nito, pagkat malaki ito na kasya ang tao doon. Kaya dahan-dahan silang lumapit sa pintuan. Nakita nila sa mga siwang ng pintuang kawayan na may nakasampa sa kanilang banggerahan na ang katumbas sa atin ay pinakalababo, na nakatuwad ito at nakayuko, na ang muka ay nakatapat sa butas ng kanilang malaking banga na iniinuman. At kita nila ang napakaraming malapot na laway nito na lumalabas sa kanyang bibig papunta doon sa loob ng banga. Dahil sa takot ay dahan-dahan silang lumakad na palayo at pumunta sa kanilang mga magulang. Magdidilim na pa naman ng mga oras na iyon, ngunit naisip nila na mas mainam nang makipagsapalaran papunta doon sa kinaroroonan ng kanilang ama at ina kaysa manatili pa sa kanilang bahay. Nang nasa daan na sila patungo doon, ay bagya na silang tumatakbo, na nakasalubong na rin nila sila, kasama ang kanyang kuya. Dahil sa pagtataka ng mga ito kung bakit naroon sila at wala sa bahay, ay agad silang tinanong,
Kaya sinumbong naman nila ang kanilang nakita. Kaya nagmamadali silang umuwi na hawak na ng kanyang kuya at tatay ang kanilang mga itak. Pagdating sa bahay ay hindi na nila ito inabutan. Mabilis nilang itinapon ang laman ng kanilang banga. Dinala nila iyon sa batis na malapit sa kanila at tinugasang mabuti na kinuskus pa ng buhanging naroon upang tuluyang mawala ang lansa at walang maiwan na kahit kaunti doon sa loob. Nang tanungin sila Bina ng kanilang mga magulang kung kanilang namumukhaan ito, ay sinabi nilang magkapatid na nakita nila iyon sa handaan. At nang kanilang ang ilarawan ay walang duda ang kanilang ina na iyon ay ang asawa ng kanyang pinsan. Kaya nang sumunod na araw ay muli silang lumapit sa manggagamot at ipinagbigay alam dito ang nangyari at pagkakakilanlan ng aswang na gumagambala sa kanila. Minabuti nilang puntahan na ito sa bahay. Kanila itong kinausap ng maayos at sinabing tigilan na sila. Kung hindi ay mapipilitan na silang lumaban. At binalaan din ito ng matanda. Sinabi pa niya na ayaw niyang humantong pa sila sa hindi maganda. Nakiusap naman ang pinsan nito sa kanya at humingi ng tawad. At nangako itong hindi na sila muling guguluhin pa. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay naganap noong dekada 80 sa isang probinsya na kung saan ang pamumuhay ay lubang mahirap na pagkaminsan ay napipilitan silang mag-uling. Ang pag-uuling ay isang mabigat na gawain na mura pa kaya maliit lang ang pwedeng kitain. Ngunit pinagtsatsagaan nila pagkat yun lang ang kanilang nalalamang paraan para malagyan ang kumakalam nilang mga sikmura. Ayon kay Dino, 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Di ko alam kung narinig nyo na rin ang kwentong ito, pero ayon sa kanya ay di niya ito kinukwentong talaga pagkat bumabalik ang lahat ng hirap na dinanas nila at ang nakakatakot na mga tagpong iyon na kung maaari lamang mamili ng kung ano ang gusto mong danasin sa buhay ay ayaw niyang maranasan. Ngunit sa kasamaang palad ay nangyari sa kanila. At madalas daw kasi ay pinagtatawanan siya kapag ikinukwento niya noon ang kanilang naranasan pagkat hindi naniniwala sa kanya. Nakikitirik lamang sila ng bahay sa lupa ng kanilang kamag-anak. Di niya alam kung bakit ganoon ang kanilang buhay. Pero simulang nagkaisip siya ay ganoon na daw talaga ang sitwasyon na kanyang kinamulatan. Madalas ay nakikitrabaho lamang sila sa ibang tao, lalo na kapag panahon ng pagtatanim at kapag buwan ng anihan. At kapag walang mga nagpapatrabaho ay ang pag-uuling ang sumasalba sa kanila. Siya ay huminto na sa pag-aaral na hanggang ikalawang baitang lamang ang kanyang naabot at tanging mga kapatid na lamang niya ang nagpatuloy. Tinanggap na niya ang kapalaran niyang iyon pagkat wala namang iba na pwedeng asahan ang kanyang mga magulang. Kaya alam niyang sa bukid na lang rin siya habang buhay. Doon magkakapamilya at tatanda. Pagbibiro pa niya ay di nga rin daw niya alam nung mga panahon na iyon kung magkakapamilya pa siya dahil baka wala namang magkagusto sa kanya dahil na rin sa sitwasyon at estado niya sa buhay. Noon pa man ayon kay Dino ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa aswang sa kanilang lugar na natatandaan pa niya noong bata pa siya na madalas ay iyon ang sinasabi sa kanila upang hindi magpunta ng malayo o di kaya ay lumabas ng bahay na nung una pa nga ang buong akala niya ay ginagawang panakot lamang sa kanilang magkakapatid ng kanilang mga magulang para hindi sila lumaboy at nang sa ganon ay magawa nila ang mga gawaing bahay. Ngunit nagkaroon siya ng kaunting paniniwala
tungkol sa aswang noong mga 9 gulang siya nang mamatay ang kanyang kaeskwela ng biglaan. At ang bali-balita ay inaswang daw ito na kahit di man niya tuwirang nakita ang aswang ay matunog ang usap-usapang iyon na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kaeskwela. At tumindi pa ang paniniwala nila na totoo ang mga aswang nang mismong tiyuhin niya ang makakita dito, na naranasan pa makipagpambuno nang dumugin ito ng aswang sa daan nang minsang pauwi ng gabi mula sa isang piyesta. Kaya kahit di pa sila mismo ang nakaranas dito ay naniniwala sila. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay nang merong dagitin ang aswang na isang bata, nakakaahon pa lamang di umano nito sa ilog na kanyang pinaliguan. At kitang-kita na mga kasama at kaibigan niyang bata ang pangyayari. Pero ayon kay Dino, marami pa rin sa mga taga sa kanila ang hindi pinaniniwalaan ang tungkol sa aswang, na madalas ay sinasabi na ginagamit lamang daw ito na palusot sa bawat nangyayaring kapalpakan sa kanilang mga buhay. Kadalasan pa nga daw, ang mga nakakasaksi ay nagiging tampulan pa ng tukso at kinukutya pa na sinasabihang maluwag ang tornilyo. At kung minsan naman ay gutom lang marahil, kaya kung ano-ano ang nakikita at nabubuo sa imahinasyon. Ngunit para sa pamilya nila Dino ay naniniwala sila dito dahil hindi naman magsisinungaling ang kanyang tiyuhin sa kanila, na kung ilalarawan pa niya ang kapatid ng kanyang ama ay tahimik lamang ito na tao, na kung magsalita man ay napakatagal bago masundan ang sinabi nito. Nang minsang nangahoy sila ng kanyang mga kapatid upang ulingin, ay maaga pa sila umalis ng kanilang bahay. Nagbaon na sila upang hindi na sila uuwi pa para sa tanghalian dahil may kalayuan ang kanilang pupuntahan, sapagkat halos naubos na ang mga kahoy na pwedeng ulingin na malapit sa kanila. 2 sa kanyang mga kapatid ang kanyang kasama, ang sumunod sa kanya na si Benji at ang pang-4 nilang kapatid na si Fermin. Ang 2 nilang kapatid na babae ay naiwan sa bahay. Malayo ang kanilang nilakad para marating ang kakahuyan. Pagdating nila doon ay mabilis nilang sinimulan ang pagtagpas sa mga kahoy na naroon. Sila ni Benji ang tagaputol ng mga kahoy, samantalang si Fermin naman ang tagaipon. Bago sila kumain ng tanghalian ay nakarami na rin sila. Pagkatapos makakain ay sandali lang silang nagpahinga at rumatsyada na naman sila sa pagputol ng mga kahoy. Halos wala silang sinayang na oras. Mabibilis silang kumilos, na halatang sanay ang mga katawan sa pagtatrabaho. Nang mga pasado 4:00 na ay nagdesisyon na silang umuwi, kaya inipon na nilang mabuti ang mga kahoy. Tinalian nila ang kaya nilang dalhin at babalikan na lamang nila ang iba sa kinabukasan. Kaya sinadya nilang damihan na ang kanilang mga pinutol. Nang masigurong mahigpit na ang kanilang pagkakatali sa mga ito, ay sinapinan na ni Dino ng sako ang mga balikat ni na Benji at Fermin. Pinasan na nilang 3 ang mga kahoy. Kaunti lamang ang kay Fermin pagkat luba itong mahihirapan. Nang makababa na sila ng bundok ay nagpahinga silang sandali. Pasado 5:00 na ng mga panahon na iyon sa pagtatantya ni Dino. Kaya matapos makapagpahingang sandali ay nagsimula na uli silang lumakad na buhat-buhat ang mga kahoy. Na makaahon sila sa 2 bundok ay napansin bigla ni Benji na wala ang kanyang itak. Naiwan niya iyon doon sa tumpok ng mga kahoy na babalikan nila sa kinabukasan. Kaya nagpasya si Dino na siya na lamang ang babalik. Gustuin man niyang magalit sa kapatid ay wala naman na siyang magagawa.
at mahal niya ang kanyang mga kapatid na halos sa lahat ng pagkakataon ay pinagpapasensyahan niya ang mga ito. Kaya binilinan niya ang dalawa na wag aalis at hintayin siya. Mabilis na bumalik si Dino na bahagya pang tumatakbo pagkaminsan dahil magdidilim na at ayaw niyang abutan sila ng dilim sa daan, lalo pa nga at wala silang dalang ilaw. Nang sapiti ni Dino ang lugar ay agad naman niyang nakita ang itak na gamit ni Benji na nakapato nga ito sa tumpok ng mga kahoy. Mabilis niya iyong kinuha at patakbong bumalik na sa kung saan niya iniwan ang kanyang mga kapatid. Nang paahon na siya sa bundok kahit pagod na, ay bagya pa rin siyang tumatakbo para mabilis niya iyong marating. Ngunit nagtaka siya nang pagdating niya doon ay wala sila Benji at Fermin. Sumigaw siya sa pag-aakalang dumumi lamang ang mga ito. Ngunit walang sumasagot sa kanyang mga pagtawag. Muli siyang sumigaw at mas malakas. Nakarinig siya ng sigaw ngunit hindi iyon malinaw sa kanya. Kaya tumakbo siya sa pinanggagalingan ng sigaw na iyon. Habang lumalapit siya, ay mas nagiging maliwanag ang sigaw ng kanyang kapatid na humihingi pala ito ng tulong. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Nang tuluyan na siyang makalapit dito, ay matinding takot agad ang bumalot sa kanya sapagkat kahindik-hindik ang kanyang naabutang tagpo na tila nakikipag-agawan ang kanyang kapatid na si Benji sa aswang habang nakakapit ito ng mahigpit kay Fermin. Mabilis na sumugod si Dino ngunit siya naman pagkakataon na nakahulagpos na sa mga kamay ni Benji ang kapatid at tuluyan ng natangay ng aswang ang mahal nilang kapatid na si Fermin na naririnig pa nilang sumisigaw ito kahit naduguan na talaga namang nakakaawa. Kaya dinampot na lamang ni Dino ang kanyang kapatid na si Benji at tinulungang makatayo na puno ito ng galos dahil siguro sa pagkakakaladkad dito na nagawa lamang panandalian na mapigilan ang aswang dahil sumabit ang katawan nito sa dalawang puno na magkatabi. Kahit na sindak sila ay nangibabaw pa rin ang awa at pagmamahal nila sa kapatid na nung oras na iyon ay hindi talaga nila napigilang maluha. Magulo ang isip nila ng mga pagkakataon na iyon at hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang mga pangyayari sa kanilang mga magulang. Na wala sila sa kanilang sarili habang naglalakad pa uwi. Pagdating nila sa kanilang bahay ay sinabi nila ang buong nangyari. Gulat na gulat ang kanilang mga magulang at ibang kapatid pagkat di nila inaasahan iyon. Katakot-takot na paninisi ang inabot ni Dino mula sa mga magulang na muntik pa siyang saktan ng kanilang ama. Buti na lamang at napigilan ng kanyang ina at mga kapatid. Ng mga sumunod na araw ay naging tampulan sila ng usap-usapan na ang iba ay sinasabing ang kumuha ay yaong mga gumagawa ng tulay pagkat ilang bata na ang nawawala at iyon ang itinuturo nilang dahilan na isinasama ang mga ito sa pundasyon. Nasabi naman ni Dino ay lalong matutuwa ang mga aswang pagkat sa iba na ibibintang ang mga karumaldumal nilang ginagawa. At ang pinakamasakit sa kanilang mag-anak ay ang sinasabi ng ibang tao na marahil ay namatay iyon sa gutom dahil sa walang makain sapagkat pobre nga. Kaya inilibing na lamang at gumawa daw ng kwento na kinuha ng aswang para hindi maging kahiyahiya. Kaya si Dino ng panahon na iyon ay nagkaroon ng matinding galit sa sarili, lalo na sa mga taong grabe na ang panlalait na ginagawa sa kanila. Kaya kahit hanggang ngayon ayon sa kanya ay may mensahe siya sa mga hindi naniniwala sa nangyari sa kanila. Ngunit dahil sa matindi ang kanyang mga binitawang pananalita ay hindi ko na iyon bibigkasin at babanggitin pa dito. At alam kong alam nyo na marahil kung ano ang kanyang mensahe sa kanila.
Kung minsan ang tao, dahil sa mataas ang pinag-aralan at maganda ang kanyang estado sa buhay, kung umasta ay tila alam na ang lahat. At karamihan sa mga taong ganito ay may katigasan ng ulo at sarili lamang ang sinusunod at pinaniniwalaan. Halina at atin pong tunghayan ang tampok po nating kwento sa pagkakataong ito na ibinahagi pong muli ng isa nating masugid na taga-subaybay na tatawagin nating si Jerry. At ito po ay pinamagatan nating ang Pantas na Hangal. Si Jerry ay isang inhinyero sa isang malaking kumpanya dito sa ating bansa. Noong panahon na pinapalawig nila ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga cell towers sa iba't ibang probinsya, ay isa siya sa mga naatasan na mag-survey sa mga lugar na maaring pagtayuan na angkop sa kanilang mga proyekto. Mula sa pagpapasimula hanggang sa matapos ang nasabing proyekto ay naroon siya upang magbantay at gumabay. Kasama rin niya ang kanyang katrabaho na si Chad na naging matalik na rin niyang kaibigan. Si Jerry ay nagtapos sa isang kilalang pribadong paaralan. Tubong Laguna ang kanyang mga magulang ngunit lumipat sila sa Maynila. Kaya doon na lumaki si Jerry. Samantalang ang katrabaho at kaibigan naman niyang si Chad ay laking probinsya at malapit lamang ang probinsya nito kung nasaan ang kanilang proyekto noong mga panahon na iyon. Si Jerry ay nagtapos bilang isang cum laude kaya mabilis itong natanggap sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Magaling ito lalo na patungkol sa kanyang trabaho. At noong panahon na iyon na ayon sa kanya ay nasa pagitan ng taong 2000 at 2001 ay sinimulan ang konstruksyon ng kanilang cell site sa isang bundok sa Region 4B. Kaya madalas ay naroon sila at mas pinili nila na umuwi tuwing ikalawang linggo dahil napapagod sila sa biyahe. Binata pa naman sila pareho ng kaibigan niyang si Chad ng mga pagkakataon na iyon kaya walang problema kahit na makaraan ang 2 linggo bago sila umuwi. Ayon kay Jerry na mag-umpisa na ang kanilang proyekto ay naging malapit sila sa mga taga roon na naging trabahador din di umano at nakatulong sa pagsisimula ng kanilang proyekto, lalo na sa paghahakot ng mga materyales na gagamitin sa construction tulad ng mga graba, buhangin at semento na hinahakot at ginagamitan di umano ng mga kalabaw dahil sa matas na bundok iyon. At inuupahan nila ang mga ito depende sa dami ng kanilang nahahakot sa maghapon. Mababait naman ang mga taga roon ayon kay Jerry na madalas nga daw ay nakakainuman na nila ang mga ito nang makapalagayang loob na nila. Nang minsang pababa sila ng bundok ng kanyang kaibigang si Chad mula sa site at pupunta sana ng bayan ay may nakita silang mga kadalagahan na ang isa dito ay lubang nakatawag ng pansin kay Jerry sapagkat maganda talaga ito, lalo na nang makita niya itong ngumiti sa mga kasamang kaibigan nito habang nagkukwentuhan sa daan. Agad namang napuna iyon ni Chad kaya mabilis niyang biniro ang kaibigan na ilang ulit niyang pinadaan ang palad sa paningin nito nang tila matulala ito sa dalaga at sinabihan niya ito na parang napana ni Cupido. Natanging ngiti lamang naman ang iginanti ni Jerry sa kanya. Nang nasa malaking kalsada na sila ay nag-abang sila ng jeep papuntang bayan. Di daw alam ni Jerry ngunit kahit nasa pamilihan na sila ay hindi maalis sa isip niya ang mukha ng dalaga. Nabighani talaga siya dito kaya sa tuwing mapapansin daw siya ng kanyang kaibigan noong pagkakataon na iyon na tila wala sa sarili ay katakot-takot na pambubuska ang inaabot niya mula rito. Matapos makapamili ng kanilang mga kailangan ay bumalik na sila. Pagbaba nila sa kanilang sinakyan ay laking gulat di umano ni Jerry nang muli niyang makita ang dalaga na kasama pa rin ang mga kaibigan nito at naroon sila sa may gilid din ng kalsada. Parang huminto na naman ang pag-ikot ng mundo
at ang tingin niya sa lahat ng bagay ay tila bumagal ang mga paggalaw na tinatawag sa Ingles na slow motion. Nag-slow motion daw ang lahat na tulad ng nakikita sa mga palabas paglalarawan sa akin ni Jerry. At kahit daw ang tingin niya sa dalaga habang hinahangin ang buhok nito ay ganoon rin. Naudlot lamang daw ito at bumalik ang lahat sa dati nang muli siyang pansinin at asarin ng kaibigan niyang si Chad. At sinabihan siya nitong natulala at nawala na naman sa sarili nang makita ang dalaga. Kaya sinabihan siya ng kanyang kaibigan na kilalanin na daw ito. Di daw alam ni Jerry pero parang may mga nagtatakbuhang daga sa kanyang dibdib na hindi naman daw niya iyon karaniwang nararamdaman at nararanasan. Ayaw niya sana at nakaramdam siya ng matinding hiya. Ngunit tinutulak daw siya ng kanyang kaibigan sa direksyon ng dalaga na noong mga panahon na iyon ay nakatingin na sa kanila dahil napansin na sila nito at ng mga kaibigan. Kaya lakas loob na rin daw na sumunod si Jerry sa payo ng kaibigan. Naisip niya na wala namang masama at naibulalas pa niya na may itsura din naman siya, na agad namang sinigundahan ng kaibigan na unggoy nga may itsura, ikaw pa, na nakapagbigay di umano kay Jerry ng lakas ng loob. Kaya lumapit na siya rito na nakasunod ang kaibigan niyang si Chad. Binati niya ang mga ito sa katutubo nilang salita pagkat may alam na rin sila ng kaibigan kahit konti dahil sa mga naging kaibigan nila na taga roon. Gumanti naman daw ang mga ito ng pagbati at tila natatawa sa kanila dahil sa paraan ng kanilang pagsasalita na halatang hindi sila sanay. Nang matagal masundan ni Jerry ang sasabihin ay ang kaibigan na niya ang nagpatuloy at ipinakilala ang kanilang mga sarili. At tinanong ni Chad ang mga pangalan ng kausap nila. Sinabi nito na kanina pagbaba nila ay nakita nila sila at ngayon paakyat na sila at pabalik na sa bundok ay muli na naman nila silang nakita. Kaya naisipan na daw nilang kilalanin ang mga ito. Para sa susunod daw na magkita muli sila ay magkakakilala na at hindi na magkakailangan pa. Natanging ngiti lang ang naging ambag naman ni Jerry na tameme ito. Nalaman nila na ang buong pangalan ng dalaga ay Rosana at ang palayaw niya ay Rose, kaya tawagin na lamang daw siya sa kanyang palayaw. At nakilala din nila ang isang kasama nito na maganda rin na si Rachel, na nakababata palang kapatid ni Rose, at ang mga kaibigan nitong sina Mira at Abby. Matapos makilala ang mga ito ay humirit pa si Chad na kung maaaring malaman ang mga cellphone numbers ng mga ito. Na ikinagulat naman ni Jerry dahil hindi niya akalain na matinik pala at makapal ang mukha nito pagdating sa mga ganoong bagay. Dahil kahit minsan ayon kay Jerry ay di pa sila nito pumasok sa kahit na ano na may kinalaman ukol sa pambababae tulad ng beer house at mga massage parlor. Tanging trabaho lang daw talaga sila at pamilya ang inaasikaso. Kaya labi siya nabigla sa ipinapakita nito sa kanyang lakas ng loob sa pakikipag-usap sa mga babae. Hindi naman daw tumanggi ang mga ito at agad namang ibinigay ang kanilang mga cellphone numbers. Na ikinatuwa naman ni Jerry dahil sa edad nilang 28 ng kaibigan niyang si Chad ay wala pang nobya ang mga ito. Dahil una nga ay tutok sila sa trabaho at pamilya. Ikalawa, may pagkapihikan si Jerry. Nang nais talaga nito ay yung dalagang Pilipina at kung maaari nga ay lumaki sa probinsya. Kaya marahil ganun na lamang ang naging reaksyon nito nang makita si Rose dahil isa itong probinsyana at halata ang pagiging mainhin nito. Idagdag pa ang katotohanang maganda talaga ito na ayon pa kay Jerry ay parang model ito ng shampoo. Matapos nilang makuha ang cellphone numbers ng mga dalaga ay nagpaalam na sila at nagpasalamat. Habang naglalakad ay hindi maikubli ni Jerry ang saya nito. Gayon din si Chad na tila nagkagusto naman sa nakababatang kapatid ni Rose na si Rachel. Na napansin ni Jerry na tila naging mas madaldal pa ito, na para kay Jerry ay okay naman yon, nang sa ganon ay hindi sila mabagot habang umaakyat at naglalakad sa bundok papunta sa site. Pagdating nila sa kanilang barracks ay naabutan nila ang kanilang mga kaibigan na taga roon
at may dala ang mga itong 4 kanto. At kompleto pa dahil may pulutan na ring native na manok na ginataan ang pagkakaluto at nilagyan ng maraming sili. Kaya nagbihis lang silang dalawa sandali pagkat basa sila ng pawis sa mahabang paglalakad. Wala kasi yung kaibigan nila na may motor. Naihatid man lang sana sila mula sa paanan ng bundok at malaking bagay na sana iyon para nabawasan man lang ang kanilang nilakad. Matapos makapagbihis ay nag-umpisa na silang maupo at sinimulan na nila ang inuman. Isang tagay pa lang ay nagkwento ng kaagad si Chad ukol sa mga nakilala nilang mga dalaga na ayon pa dito ay noon lamang nila nakita at talagang magaganda di umano ang mga ito. Agad namang sumagot ang isa nilang kainuman na baka ang tinutukoy nila ay ang 2 anak na babae ni Manding Bering. At tinanong nito sina Jerry kung ano ang mga pangalan na nakilala nila. Nang sabihin nilang 2 ay agad na sinabi ng kanilang kaharap na iyon nga, mga anak nga iyon ni Manding Bering. Sabay sabing mag-ingat kayo kasi bali-balita na may lahing aswang ang pamilya ng mga ito. Na napansin nilang magkaibigan na biglang natahimik ang lahat at tila naging atentibo, kaya tumahimik din daw silang 2. Nang mapansin ng kanilang kausap na natahimik na rin sila, ay sabay sabi nitong biro lang, sabay tawa ng malakas. Kaya biglang natawa na rin ang magkaibigan at nasabi pa ni Jerry, nasabi na nga ba daw niya at joke lang iyon. Dahil hindi naman totoo ang mga aswang. Gawa-gawa lang ang mga ito, sabi pa niya. Para panakot sa mga bata, para di na lumabas ng bahay paggabi, dagdag na pahayag pa ni Jerry. At panay ang tawa nito at ng kanyang kaibigang si Chad. Ngunit biglang sinabi ng kanilang kausap na totoo ang mga aswang at biro lang daw ang sinabi niyang nagbibiro siya nang sabihin niyang may lahing aswang ang mga nakilala nila. At napansin nilang seryoso na ito at ang mga iba pa nilang kasama nakaharap sa inuman na animoy may dumaang anghel. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento, nagkayayaan sila Jerry at mga kaibigan na mag-inuman. Sa inuman, dahil sa saya ay hindi napigilan ni Chad na magkwento tungkol sa mga nakilala nilang dalaga na nang malaman ng kanilang mga kaharap ang pangalan ng kanilang mga nakilala ay sinabi nila na napapabalitang may lahing aswang ang pamilya ng mga ito. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ni Jerry na ayon pa sa kanya, ang mga aswang ay gawa-gawa lamang at bunga ng malikot na pag-iisip at malawak na imahinasyon na ginagamit pa di umano na panakot sa bata upang hindi na lumabas ang mga ito kapag gabi. Ngunit sinabi ng kanilang mga kaharap na totoo ang mga aswang at napansin ni Jerry na seryoso na ang mga ito. Sinigundahan naman ng kaibigan niyang si Chad ang sinabi ng kainuman nila at sumang-ayon dito. Dahil sa probinsya nila ay may pangyayari na may hinabol ang mga tao na aswang na noong una ay nasaan yung aso, ngunit nang abutan na nila ito ay nasaan yung tao na. Kaya nandalhin nila ito sa presinto ay wala naman silang maikaso sapagkat wala naman silang mapatunayan. At dahil nga sa ang iba ay hindi pa rin naniniwala ukol sa mga ganoong bagay. Nagulat naman si Jerry sa sinabi ng kaibigan niyang si Chad at sinabi niya na nakikitawa din ito sa kanya kanina. Bakit daw bigla yatang bumaliktad dito? Sabi naman ng kaibigan niyang si Chad, kaya daw siya nakikitawa dito kanina ay nang sabihin nito na ginagawang panakot lamang sa bata. Sapagkat sabi ni Chad na papiloso po, sa makatuwid yung Bombay ay hindi rin totoo kasi pinapanakot din sa mga bata, sabay tawa. Agad namang sinabi ni Jerry na iba naman yon dahil nakikita naman na totoo at mayroong mga Bombay talaga. Sumagot naman ang iba pa nilang kainuman at sinabing mali yata na dahil sa nakakita na siya ng Bombay ay totoo ang Bombay at dahil sa hindi pa siya nakakakita ng aswang
ay hindi na ito totoo. Ngunit iginiit ni Jerry na ganun nga ang paniniwala niya. Hanggat hindi siya nakakakita nito ay hindi siya maniniwala. Dagdag pa niya, sa tagal ng panahon bakit wala pa di umanong nahuli na nasaan yung aswang. Sabi ng isa nilang kainuman, kaya ganoon ay dahil sa may kakayahan ang mga ito na magpalit ng anyo. Bagay na hindi kayang ipaliwanag ng marami kaya ayaw ding paniwalaan. Pero hindi talaga patatalo si Jerry sa pakikipagdiskusyon sa mga ito ukol sa kanyang paniniwala sa mga aswang. Halos buong sesyon ng kanilang inuman ay nauwi sa mga kwento ukol sa aswang na lagi namang sinasalungat ni Jerry. Nang matapos silang mag-inuman bilang panghuli ay sinabi ng isa nilang kaibigan na si Rene na gwardiya sa kanilang site na kung gusto nilang mamasyal sa bahay nito sa darating na Biyernes at doon daw sila mag-inuman at hahandaan niya sila ng masarap na pulutan na pinaunlakan naman ni na Jerry at Chad. Bago matulog ay muli nagsabi si Jerry sa kaibigan niyang si Chad na bakit daw doon sa barracks nila na kailang buwan na sila ay bakit wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba o kahit presensya di umano ng kahit isang aswang man lamang. Sagot naman ng kanyang kaibigan ay marahil di pa nila oras, sabay tumawa ito ng malakas. Nagad namang sinabihan ni Jerry ang kaibigan na loko-loko daw ito at sabay nang nagpahinga ang magkaibigan. Nang sumapit na ang araw ng Biyernes ay pinuntahan sila ng isa nilang kaibigan upang siyang makakasama nila sa pagpunta sa bahay nila Rene. Alas 5 pasado na sila umalis ng site dahil tinapos pa nila ang mga dapat nilang gawin. Halos mahigit 1 oras din silang naglakad bago nila masapit ang bahay ni Rene. Pagdating nila doon ay naroon na ang ilan pa nilang mga kaibigan at nakapwesto na ang mga ito. Inilabas ni Rene ang ipinangako niya sa kanilang masarap na pulutan. Nang di niya mawari kung anong uri ng karne iyon, ay tinanong ni Jerry si Rene. Sinabi ng mga kaibigan nila na bayawak daw iyon. Agad namang sinabi ni Jerry na hindi daw siya kumakain ng ganon at ni minsan ay hindi pa siya nakatikim ng kahit anumang uri ng pagkain na exotic. Sinabihan siya ni Rene na dapat matikman niya dahil masarap ang mga ganong pagkain. At sinabi pa nito na hindi lamang iyon ang kanyang sorpresa at inilabas pa ang isang putahe. At nang tanungin ni Jerry kung ano naman iyon, ay mabilis na sinabi ng mga kaibigan nila na iyon ay sawa. Kaya agad na napasabi si Jerry ng katagang patay. Ngunit sinabi ng kaibigan niyang si Chad na masarap iyon at ang totoo sa kanilang probinsya ay espesyal daw ang mga lutong ganoon. At dahil nga sa pamimilit ng mga kaibigan ay wala nang nagawa pa si Jerry kundi subukang tikman ito. Noong una ay nanibago talaga siya, ngunit kalaunan ay nagustuhan na rin niya at nasabi pang masarap daw palang talaga. Masaya silang nag-inuman. Nang sulyapan ni Jerry ang kanyang relo ay napansin niyang alas 10 pasado na. Nasabi pa niya na ang bilis naman di umano ng oras. Habang nagkakaingay sila at nagkakatawanan ay biglang nagsabi si Rene na tumahimik muna silang sandali. Tinanong nito si Jerry kung naririnig niya ba raw iyon. Nagtaka naman si Jerry at sinabing ang alin. Yung huni, ika ni Rene. Narinig ba daw niya yung huning iyon? Kaya pinakinggang mabuti ni Jerry. Maya-maya ay narinig na nga niya at sinabi niyang oo. Muli siyang tinanong ni Rene kung nakarinig na ba daw siya ng ganoong tunog sa buong buhay niya. Sumagot naman siyang hindi pa at ngayon pa lang, sabi ni Jerry. Kaya pala hindi ka naniniwala sa aswang, agad na sabi ni Rene, sapagkat kahit hunin nito ay ngayon ka pa lamang nakarinig. Dagdag na pahayag ni Rene. Nagulat naman si Jerry sa sinabi ng kausap. Kaya tinanong ni Jerry si Rene kung yan ba daw talaga ang huni ng aswang, pagtitiyak nito. Sinagot naman siya ni Rene at sinabing oo, yan nga, aswang yan.
Ngunit tila ayaw pa rin maniwala ni Jerry at sinabing baka isang uri lamang iyon ng ibon. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kainuman na buong buhay nila ay doon na sila sa probinsya nakatira at kabisado na di umano nila ang halos lahat ng huni ng ibon na naroon at kaya nilang kilalanin at sabihin kung anong ibon iyon sa huni pa lang, pagpapatuloy pa ng mga ito. Ngunit sa kabila ng mga sinabi nila ay tila hindi pa rin kumbinsido si Jerry. Kalaunan ay nawala din ang huni ng aswang na ayon kay Rene ay madalas daw itong dumaraan sa kanilang bahay. At iyon daw ang kanyang dahilan kung bakit niya niyaya doon sa kanila si Jerry para maiparinig sa kanya at upang maniwala na ito na totoo ang mga aswang. Ngunit mukhang nabigo pa rin siya sapagkat na mga pagkakataon na iyon ay hindi pa rin ito naniwala. Nang tingnan na muli ni Jerry ang kanyang relo ay pasado 12:00 na at paubos na rin ang kanilang iniinom. Sinabihan sila ni Rene na doon na lamang matulog at sabay na lang silang pumasok sa kinaumagahan. Ngunit tumanggi si Jerry at sinabing may oras pa naman daw at nakakahiya sa kanyang asawa kaya uuwi daw sila sa site. Gusto sanang sabihin ni Rene na nag-aalala siya sa mga ito dahil malalim na ang gabi kaya nga lamang ay mapilit ito at naisip niyang baka mapahiya lamang siya muli at pagtawanan nito pag binanggit na naman niya ang tungkol sa aswang. Kaya ilang sandali pa ay naghanda na ang mga ito para bumalik sa kanilang barracks. Pinakisuyuan na lamang ni Rene ang isa pa nilang kaibigan na taga roon na samahan sina Jerry at Chad at pumayag naman ito. Inabutan ni Rene si Chad ng 2 bala ng baril na ipinagpasalamat naman ni Chad. Sabi ni Rene kung sakaling mangyari ang di inaasahan ay doon na lamang niya iabot kay Jerry ang isa. Gamit ang kani-kanilang flashlight ay nagpaalam na sila at nagsimula ng lumakad. Medyo maliwanag naman ang buwan ng mga pagkakataon na iyon at tama lang ang kanilang nainom. May tatawirin silang isang batis at mga 50 metro ay paanan na ng bundok paakyat sa site. Malapad ang nasabing batis pero mababaw lang ang tubig na umaagos dito. Nang patawid na sila ay biglang natigilan ang isa nilang kasama at tinawakan pa sila nito sa kanilang braso at naupo silang sandali sa gilid sa mga halamang naroon upang magtago. Nang tanungin nila ito kung bakit ay agad nitong ininguso sa kanila ang isang nilalang na lumilipad. Kitang-kita nila ito na umitim sa langit sapagkat maliwanag ang buwan. At dahil sa inhinyero sila Jerry ay alam nilang malaki ito na nagmukha lamang maliit dahil sa distansya nito mula sa kanila. Tinanong si Jerry ng kanilang kasama kung ibon ba daw iyon. Di agad nakasagot si Jerry sapagkat hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sumagot ito at sinabing hindi iyon ibon. Muling nagsalita ang kanilang kasama at tinanong siya nito kung ngayon ba daw ay naniniwala na siya. Tumango lamang ito na tila magkahalong takot at pagkamangha ang kanyang nararamdaman ng mga pagkakataon na yon dahil sa kanyang namalas. Hinayaan muna nila itong tuluyang mawala sa kanilang paningin bago sila tumayo at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating nila sa barracks ay niyaya nila ang kanilang kaibigan na si Maka na siya naghatid sa kanila na doon na matulog. Habang nakahiga na sila ay nagsabi at nagkwento pa si Maka na marami na raw silang nasaksihang kababalagan. Ilan na di umano ang biglaang namatay na wala man lang matukoy na sapat na dahilan. Meron na ring mga biglaang nakunan na pagising na lamang sa umaga ay duguan na ang mga binti at wala na ang bata sa kanilang sinapupunan. At ang isang pangyayari na hindi daw nila malilimutan ay yung binatilyong anak ng kanyang bayaw na natagpo ang patay sa gitna ng gubat at wakwak ang katawan nito
na halatang nilapa at halos wala ng dugo na nakita. Nangangahoy di umano ang binatilyo nang hindi na raw ito umuwi ng kanilang bahay. Ngunit lumabas sa investigasyon na isang mabangis na uri daw ng hayop ang may gawa nito na hindi naman nila pinaniniwalaan ng mga taga roon, sapagkat sa mahabang panahon ng paninirahan nila doon ay wala pa silang nakitang mabangis na hayop maliban sa baboy ramo na unti-unti naman nang nauubos. Sa kabila ng paanyaya ni Rene kanila Jerry na doon na lamang matulog sa kanila sapagkat malalim na ang gabi, ay nagpumilit pa rin ang mga ito na umuwi. Kaya pinasamahan na lamang sila ni Rene sa isa nilang kaibigan. Nang tatawirin na nila Jerry ang batis ay nakakita sila ng isang aswang na magkahalong takot at pagkamangha naman ang naramdaman ni Jerry sapagkat noon lamang siya nakakita nito. Bago matulog ay nagkwento pa sa kanila si Maka tungkol sa mga kababalagang nasaksihan nila sa kanilang lugar. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento, kinaumagahan ay naunang nagising si Chad sa kaibigan. Pagising ni Jerry ay biniro ito ni Chad at tinanong kung naniniwala na ba ito na totoo ang mga aswang dahil na rin sa kanilang naranasan noong nagdaang gabi. Ngunit tila baliwalang lahat iyon kay Jerry at sinabing nakainom lamang daw sila, kaya kung ano-ano ang nabubuong imahe sa kanilang mga isipan na nagdudulot ng takot. Dagdag pa nito, kaya nangyari iyon dahil sa wala na silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa mga aswang. Sinabihan naman ito ni Chad na kitang-kita nilang tatlo ang lumilipad na aswang na iyon. Ngunit patuloy na itinanggi iyon ni Jerry at sinabing guni-guni lamang daw iyon at marahil ay isang uri lamang ng malaking ibon. Sabi pa nito ay maniniwala daw siya pag nakaharap niyang talaga ito na walang nainom. Dahil sa sinabing iyon ni Jerry ay napailing na lamang si Chad at hindi ito makapaniwala sa kanyang kaibigan. Noong araw na iyon ay sinubukan ni Jerry na i-text si Rose. Sa text niya ay kinumusta niya lang naman ito. Nagulat naman si Jerry at ikinatuwa niya ang mabilis na pag-reply ng dalaga. Kaya sinubukan niyang yayain ito sa bayan. Sumagot naman ito na nasa bayan na raw siya. Mabilis niya itong tinanong kung bakit naroon siya at kung ano ang ginagawa nito. Sumagot naman ito at sinabing doon siya pumapasok at may klase siya, kasalukuyang vacant lamang. Dahil tila nakaramdam ng kung anong excitement si Jerry, kaya minabuti niyang tawagan na ang dalaga. Sinabi niya dito na kung maaari ay magkita sila pagkatapos ng klase nito sa labas ng kanilang paaralan. Na agad namang ipinagtaka ng dalaga. Sinabi naman ni Jerry na gusto niyang mas makilala pa ito. Nung huli ay pumayag din si Rose, kaya masayang masaya si Jerry na agad namang napansin ng kaibigan. Kaya tinanong niya ito kung ano ang tinatawa-tawa nito. Na hindi naman ito sumagot at sinabi lang sa kaibigan na basta masaya lang siya. Kaya naibulalas ni Chad sa kaibigan na baliw na daw ito. Nang 3:00 na ng hapon ay nagpaalam na si Jerry sa kaibigan niyang si Chad at sinabing pupunta lang ito sa bayan. Na ipinagtaka naman ni Chad dahil ni minsan ay hindi ito nagpunta roon na mag-isa at lagi siyang kasama. Tinanong niyang minsan pa ang kaibigan kung ayaw ba talaga nitong samahan niya siya. Sumagot ito at sinabing hindi na at siya na lamang. Kaya mag-isang lumakad si Jerry. Pasado 4:00 na ng hapon nang dumating siya sa bayan. Madali naman niyang nahanap ang paaralan ni Rose. Ilang sandali pa ay nasa harapan na siya ng pinapasukan nito at naghihintay na lumabas ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay nakita na niya itong palabas ng gate. Agad na lumukso ang puso niya sa tuwa nang masilayan niyang muli ang kagandahan nito. May mga kausap ito habang naglalakad. Hinayaan niya lang muna si Rose
At maya-maya nga'y nakita na siya nito na nakita niyang gumuhit ang isang matamis na ngiti sa mga labi nito. Lumapit ito sa kanya at tinanong siya kung kanina pa ba daw siyang naghihintay roon. Nagad naman niyang sinagot na hindi naman. Niyaya niya itong magmeryenda at dahil sa hindi pa maunlad ang probinsya nila ay wala man lang kahit isang fast food dito. Kaya nagpunta na lamang sila sa isang bakery at buti na lang ay may mga nakalaang lamesa at upuan doon. Nagkwentuhan sila nito habang nagmimeryenda. Sinabi niya sa dalaga na kung maaari ay ihahatid na niya ito sa kanila. Nagad namang tinanggihan ni Rose kaya naitanong niya kung bakit at kung mahigpit ba daw ang mga magulang nito. Sinabi naman ng dalaga na hindi naman mahigpit ang kanyang mga magulang at mababait naman daw ang mga ito. Nahiya lamang daw siya sapagkat hindi sanay. Naikinagulat naman ni Jerry kaya tinanong niya ang dalaga kung tama ba daw ang kanyang narinig na ang ibig sabihin ay wala pang nanligaw dito sapagkat hindi pa niya naranasang maihatid ng isang lalaki sa kanila. At kung walang nanligaw ay hindi pa rin ito nagkakanobyo, bagay naman na sinang-ayunan ng dalaga. At totoo daw iyon, sabi ni Rose, kaya nasabi ni Jerry na hindi siya makapaniwala. Dahil sa ganda nito ay imposible talagang walang magbabalak na ligawan ito. Ngunit sinabi ni Rose na wala pa daw talagang nagtangka na manligaw sa kanya, na hindi na inalam pa ni Jerry kung bakit. Ang mahalaga sa kanya ay ang nalaman niya na wala itong nobyo. Tatanggi pa sanang muli ang dalaga nang sabihin ni Jerry na ihahatid na niya ito sa kanila. Ngunit desidido at mapilit si Jerry kaya napapayag na rin niya ito at sinabi ng dalaga na siya na raw ang bahala. Kaya matapos nila makapagmeryenda ay magkasabay na silang sumakay ng tricycle sapagkat wala ng jeep ng mga pagkakataon na iyon. Pagbaba nila ng kanto ay magkasabay silang naglakad. Nang madaanan nila ang daan paakyat sa site ay itinuro iyon ni Jerry kay Rose at sinabing doon siya nagtatrabaho. Tinanong niya ang dalaga kung saan banda ang bahay nila. Sinabi nito na malapit na, paglampas lang ng Batis. Nang malampasan na nila ang Batis, mga ilang metro lamang ay may nakita na siyang bahay at naisip ni Jerry na iyon na marahil ang bahay nila Rose. Madilim na nang sapitin nila iyon. Hindi ito kalakihan ngunit maayos ang pagkakayari dito. Nang makapasok na si Rose sa kanilang bakuran ay nagpaalam na si Jerry at nagpasalamat sa dalaga dahil pinagbigyan siya nito. Ngunit biglang may dumungaw sa bintana at sinabing hindi ba daw niya ipakikilala man lang ang kanyang bisita. Nabagya pang ikinagulat ni Jerry kaya kinawayan ni Rose si Jerry at sinenyasan siya nito na sumunod sa kanya. Nang sapitin na nila ang harapan ng kanilang pintuan ay sinalubong na sila ng nanay nito. Kaya agad na bumati si Jerry ng magandang gabi dito at ipinakilala naman ni Rose ang kanyang ina. Sinabi ni Jerry na nagtatrabaho siya sa ginagawang tower na tanging tangulang ang itinugon sa kanya ng nanay ni Rose. Matapos iyon ay nagpaalam ng muli si Jerry kay Rose at sa ina nito at nagsimula na siyang lumakad pabalik. Nang tatawirin na niya ang Batis ay biglang nagulat si Jerry nang mula sa makapal na damuhan sa gilid ng daan ay may sumulpot at sinalubong siya ng isang malaking baboy na ang itsura nito ay tulad sa isang baboy ramo na ang mga ngipin ay mahaba at matutulis na nakausling nakalabas sa mga nguso nito. Dahil doon ay natumba siya dahil sa ginawa niyang pag-iwas dito. Mabilis naman siyang bumangon. Nang lingunin niya ito ay hindi na niya ito nakita na ang direksyon nito ay papunta sa bahay nila Rose. Kaya naisip ni Jerry na marahil ay alaga iyon nila Rose. Nagpatuloy na siya sa paglakad. Pagdating niya ng kanilang barracks ay alalang-alala ang kaibigan niyang si Chad. Akala daw nito ay naligaw na siya.
Dahilan naman para matawa si Jerry sapagkat ayon sa kanya ay isang mahabang highway lang naman ang daanan doon na nag-uugnay sa lahat ng bayan mula sa pier hanggang sa pinakadulo, kaya wala raw dahilan para maligaw. Tinanong siya nito kung ano ang ginawa sa bayan pagkat wala naman daw pala itong binili. Tanging ngiti lamang ang itinugon ni Jerry sa kaibigan at ang wala niyang kamatayang basta. Kaya nasabi na lamang ng kaibigan nitong si Chad na bahala ka na nga. Ilang sandali lang matapos makapagpahinga ay naghapunan na sila. Habang nakaupo sa labas ng kanilang barracks at nagpapahangin ay tinext ni Jerry si Rose. Ilang minuto na ay hindi pa rin ito nagre-reply, kaya nagtaka siya kung bakit. Naisip naman niya na maayos naman noong nagpaalam siya kanina at masaya naman sila pareho. Nang biglang lumapit si Rene na siyang naka-duty ng pagkakataon na iyon, nagmamadali ito at sinabihan siyang pumasok na sila. Nagtataka namang sumunod si Jerry dito. Pagpasok nila ay nagtanong siya dito kung bakit. Tinanong siya ni Rene kung hindi ba daw niya naririnig iyon. Natanong din ang naging sagot niya at sinabing naririnig ang ano. Sinabi nito na humuhuni ang aswang at mahina. Natatawa namang sinabi ni Jerry na kaya pala hindi niya marinig dahil mahina ang huni nito. Agad namang sumagot si Rene at sinabi kay Jerry na kapag mahina ang ibig sabihin noon ay malapit lang ang aswang. Tila di naman nakaramdam ng kahit konting takot si Jerry at may pagkasarkastiko pa nitong sinabi ang kanyang pag-ayon, ngunit ipinapahalatang hindi talaga ito naniniwala. Maya-maya ay tumatakbong pumasok naman ang kaibigan niyang si Chad at tinanong sila kung naririnig ba daw nila iyon. Nasinagot naman siya ni Jerry at sinabing ang alin, ang aswang? Oo, sabi naman ni Chad. Sabi pa nito ay naroon siya sa palikuran nang marinig niya ang mahinang huni nito. Kaya kahit di pa daw siya tapos gawin ang ginagawa niya ay nagmamadali na itong lumabas. Dahil pakiramdam niya ay nasa kabila lang ito ng dingding ng kanilang palikuran. Mambubus ka pa sana si Jerry sa kaibigan nang biglang kumalabog nang napakalakas ang bubungan ng kanilang barracks na ikinagulat nilang lahat. Mabilis na kinuha ni Chad ang balang ibinigay ni Rene noong nagdaang gabi sa drawer at inabutan ng isa si Jerry na nagtataka kung para saan iyon. Samantalang si Rene naman ay agad na hinugot ang baril at pinaputok iyon ng 3 sunod sa bubungan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.